Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, dinaanan ng tornado o buhawi ang kinaroroonan ng tirahan ng mga amo ni Rihanna at nasira ang kanilang bahay. Isang nakakamanghang bagay ang naganap. Isang kahon ang naglalaman ng sanggol ang nailapag sa lupa mula sa maitim na usok na naghugis apa ng ice cream na parang naisadyang nangyari ito. Hindi nabanggit ni Rihanna sa kanyang mga amo ang tunay na nangyari at kung paano napasakan niya ang nasabing kahon. Di rin may paliwanag ni Rihanna kung saan nanggaling ang kahon na kinalalagyan ng sanggol. Nakahanda na ring iiwan ng mga amo ni Rihanna ang kanilang tirahan at pupunta na lang sa mas safe na lugar at mag-for good na rin si Rihanna sa Pilipinas. Sa kabilang dako, nakahanda na rin si General Artemis sa mangyayari sa kanya dahil sa sinasabing propesiya. Lihim na humiwalay sa mga kasamahan nito sa puwersa armada ng kanilang kaharian. Pumunta sa isang Skylab, isang lihim na laboratorio. At ngayon, ating pakinggan ang karugtong ng nobelang Immortal. Lumabas sa record na anak ko ang sanggol. Ay, inaantok na talaga ako. Parang may liwanag na lumusot sa bintana ng eroplano. Tamang-tama ang ilaw ng lente sa noo ng sanggol.
nasa kalawakan kami. Saan nanggaling ang liwanag? Anong liwanag yan? Parang nangingisay ang sagol. Para siyang nakukuryente. Ngayong gabi, parating si Rihanna dito sa Pilipinas, sir. Yun ang sabi niya sa akin. Hintayin mo bang tawag niya? Opo, sir. Parang nakalimutan niya kasi na wala na siyang uuwian sa amin. Ganun ba? Opo, sir. Ganon ang nahalata ko sa kanyang pananalita. Parang nakalimutan niya ang unos na nangyari sa amin sa Tacloban at nangyari sa mga hal namin sa buhay. Na wala na siyang mauwian doon, sir, katulad ko. Kaya inisip ko, paano na ang buhay niya pagdating dito sa Pilipinas? Wala siyang pwedeng puntahan kundi ako lang po, sir. Maluwang itong bahay, Masa. Maluwang naman ang kwarto mo. Hindi naman problema kung tutuloy siya dito sa bahay. Maraming salamat po, sir. Kay bote niyo. Maraming salamat po. Marami na akong natulungan. Lalo na sa panahon ng kalamidad o sakuna. At unos. Kaya huwag mong isipin at alalahanin ang kaibigan mo. Dito siya tutuloy sa bahay. Kawawa naman kung wala siyang mapuntahan at darat na nakamag-anak. Kamag-anak ko po si Rihanna. Kaya lang kasi medyo malayo na. Masa, ang pagkakamag-anak ay di nakukuha sa layo o malapit. Kasi, kahit hindi mo kamag-anak, tao pa rin siya at nangangailangan ng tulong. Kaya tulungan mo. Tama po kayo, sir. Dapat lang natulungan natin ang mga nangangailangan. Opo, sir. Kung minsan nga mas natutulungan ko pang hindi ko kamag-anak kesa sa kamag-anak mismo. Di ba, Masa? Aayusin ko na itong kwarto ko. Ipinapasok na ni Madam Shiona ang single bed. Nahihigaan ni Rihanna pagdating. Kahit hindi niya hiniling, naihanda ko ang tutulugan niya. Ipaghanda ko siya. Ang bait talaga ng mga amo ko. Kaya wala akong masabi sa kanila. Ay, mas mabuti kung dito na didiretso si Rihanna pagdating. Mas gusto kong makapaglapit kami. Kami na lang ang naiiwan na magkamag-anak mula sa Tacloban. Kaya dapat lang na magtulungan kami. Ang saklap na nangyari sa aming pamilya. Kumusta nga pala yung mga ibang kalugar namin doon? May buhay pa kaya sa kanila? Kagaya namin? May naiwang kayang buhay? Kagaya namin ni Rihanna? Na-wash out ang buong lugar. Kahit mga puno, lahat. Wala na daw makita, sabi ni Sir. Meron din kayang naiwan na buhay kagaya namin na nagtatrabaho sa ibang lugar at nakaligtas dahil wala din sa lugar namin nung mangyari ang unos. Sa bagay, wala akong masyadong kakilala doon. Paano kasi? Mula nung kaya ko nang lumayo sa amin,
Nag-abroad na ako. Bihira akong umuwi. Ang tagal ko sa abroad. Naku, baka si Rihanna na yung tumatawag. Ay, si Doktora Sylvia naman pala. Ang dati kong amo. Hello, Doktora? Opo, Doktora. Opo. Inihahanda ko nga yung kwarto. Natutulugan din ni Rihanna. Dito rin mismo sa kwarto ko. Kasi po, Doktora, wala akong makasamang yaya. 2 pong alaga ko na maliliit din na bata, magkapatid. Pero nag-iisa akong taga-alaga nila. Yan nga po ang nasa isip ko. Sabihin ko sa mga amo ko na kung kukuha rin law sila ng makakasama kong taga-alaga sa anak nila, si Rihanna na lang po. Ganon po ba, Doktora? Ay naku, ang swerte pala ng kaibigan kong si Rihanna. Wala pala siyang problema pag uwi. Kahit nawala ang kamag-anak niya katulad ko. Ay, opo. Alam ko naman na ang buti-buti niyo, Doktora. Sige po, Doktora. Salamat po. Bye. Ay, buti pa si Rihanna. Binigyan pala ng malaking halaga ng pera para sa ikabubuhay niya. Pero ano yung sabi niya? Ay, kay buti ng Diyos talaga. Kahit ganun ang nangyari, maswerte pa rin kami. Kasi mababait ang mga naging amo namin. Lalo na kay Rihanna. Kaibuti talaga ng mag-asawang yon. Kung hindi lang ganun sa lugar na yon, siguro nagtagal din ako sa kanila. Si Rihanna. Sabi sa akin ni Doktora Sylvia, may sapat siyang pangkabuhayan sa kanyang pag-uwi. Pero, ano yung sinabi ni Doktora? Pangkabuhayan nila, sabi niya. Bakit? May kasama ba si Rihanna sa pag-uwi niya? Ano yun, sir? May darating na kamag-anak ni Masa mula sa abroad. Salubungin niyo ni Masa sa airport pagdating. Opo, sir. Kaya maiwan ka muna, Ador. Ang kotse ang gagamitin niya. Ang van ang gagamitin namin ni Ruben. Opo, sir. Kung masundo niyo ang kamag-anak ni Masa, susunod ka sa bodega. Ikaw din ang mag-drive sa van na magdadala sa mga tulong o donasyon para sa biktima ng mga unos sa Tacloban. Yung mga biktima ng storm surge sa lugar. Marami na naman kayong donasyon doon, sir. Oo naman, Ador. Mga pangunahing kailangan ng mga biktima. Dahil sa kabaitan nyo, sir, marami ring biyaya ang dumarating sa inyo. Ang dami nyong natutulungan kung may kalamidad na ganito. Marahil, isa ako sa mga nabiyayaan ng kaunting kayamanan para sa mga nakahanda ring ibibigay na tulong sa mga nangangailangan. Sir? Kaya maluwag sa aking kalooban ang magbigay tulong sa mga nangangailangan.
Iilan lang ang kagaya niyo, sir. Hindi kayo tulad ng iba dyan na madamot sila. Oo naman. Pero marami ding mga gininto ang puso na nakahandang tumulong para sa mga nangangailangan. Siya nga pala, iniintay ni Masa ang tawag ng darating na kamag-anak. Sabihin sa'yo kung sasalubungin na ninyo, Ador. Opo, sir. Hintayin nyo na lang. Opo, sir. Walang problema. Nakakonsentrate si Dr. Sever sa kanyang ginagawa. Pinapasok ako sa Skylab, pero di man lang ako pinansin. Pinindot lang niya ang kontrol ng pinto ng laboratory para magsarado agad. Nandyan na lang sa harap ng malaking computer ang pwesto niya. Nakatulog pa rin dito ang mortal na babae. Ang ganda niya. Ang sarap ng tulog niya sa cubicle dahil sa mga nakakabit na aparatos. May takdang panahon na babalik sa normal na takbo ang kanyang utak. Sana magtagumpay ang ginagawa namin para masalba ang mundo namin na dating tahimik na lugar. May isinenyas si Dr. Sever na maghintay daw ako. Ihanda ko ang sarili ko para sa bagong paglalakbay. General Artemis. Yes, Dr. Sever. Ako ito. Umano, nakahanda ka na? Sa anumang oras, Doktor. Cool. Lumapit ang staff. Nagtutulak sa stretcher. Parang ipapasok na nila ako sa chamber. Maraming nakalagay o nakakabit sa katawan ko. Iba lang ang nakalagay o nakakabit sa aking ulo. Umiikot ang paligid. Wala na akong maramdaman na mabigat sa aking katawan. Ang gaan na ng aking pakiramdam. Parang dumidilim ang aking paningin. Pero hindi ako pipikit. Nais kong makita ang paligid. Pero bakit parang wala na akong lakas at walang kakayahan na gumalaw? Ano itong nangyayari sa akin? Parang isang hiwaga o nakakamangha. Dumidilim ang aking paningin. Para akong lumilipad. Saan ako pupunta?
Saan ako naroroon? Kakaiba sa aking pinanggalingan. Babae. Nandito ako sa mundo ng mga tao. Hindi sana ako lalabas sa bahay namin dahil nakakatakot ang buhawi. Babae. Oo, babae ako. Sino ka ba? Artemis. Artemis. Artemis? Sino ka ba talaga? Ngayon lang kita nakita dito sa aming lugar. Ang damit mo. Uniforme ba yan? Ang ganda niya. Bakit ganyan ang suot mo? Masaya ka? Sorry. Namamangha lang ako sa itsura mo. Saan ka ba galing na planeta? Planeta? Taga-ibang planeta ka ba? Ay, hindi pala. Binibiro lang kita. Ako si Artemis. Oo. Sinabi mo na kanina ang pangalan mo. Artemis ang pangalan mo. Ako naman si Ivana. Bisita lang din naman ako dito sa lugar ng kapatid ng nanay ko. Maganda. Anong sinasabi mo? Ang ganda. Hindi kita maintindihan. Artemis ang pangalan mo, hindi ba? Oo. Artemis. Hindi ko maintindihan. Saan ba itong kinaroroonan ko? Ano? Ibig mong sabihin, nawawala ka? Oo. Nawawala ako. Hindi ko alam kung saan ako naroroon. Wala ang mga nakatira dito sa bahay ng kamag-anak ko. Maganda ka. Ngayon lang kita makita. Ngayon din mo lang ako makita. Pero, salamat naman at hindi ka natakot sa akin. Wala naman akong dapat ikatakot, hindi ba? Tao ka naman na nakikita ko. Hindi ako tao. Ano? Pero... Oo. Hindi ako tao. Ha? Hindi ka ba nagbibiro? Normal ka naman na lalaki sa tingin ko. Normal? Naiiba ka sa lahat ng nakilala ko. Gusto kitang makasama. Hindi ako mapagmalaki pero talagang naiiba ka sa lahat na lalaki na gusto kong makasama. Hindi ako natatakot sa'yo. Sasama ka sa akin? Ha? Sasama ako sa'yo? Ano pa
ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!